May mga sandaling kahit gaano ka pa katatag. May mga taong dumarating sa buhay mo na babasagin lahat ng paniniwala mo. Minsan, hindi mo rin alam kung bakit mo sila tinulungan o bakit mo sila pinagkatiwalaan. Pero sa bandang huli, marerealize mong may mga taong ipinapadala sa atin para iparamdam na may kakayahan pa rin tayong magmahal kahit wala na tayong dahilan para gawin yon. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong makasama sa mga ganitong totoong kwento ng buhay at pag-ibig. I-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa bawat bagong confession at kwento dito sa ating channel. At syempre, isang mainit na shoutout kay Renza Sido. Salamat sa patuloy na pagsuporta at sa walang sawang pakikinig sa ating mga kwento. Isa ka sa mga dahilan kung bakit patuloy kaming nagbabahagi ng mga kwentong may lalim, may puso, at may pag-asa. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin ang kwento. Hello Kuya Will, ipagbunyi mo ang paglahad ko ng aking salaysay sa panahong ako ay nag-iisa sa buhay. Pangalanan mo na lang akong Lucas, isang guro sa sekundarya o high school teacher, 30 taong gulang, at nakatira sa isang bayan sa Pampanga. Sabi nila, hawig ko raw si Gardo Versosa. May tangkad akong 5 talampakan at 8 pulgada, marunong manamit, at sabi ng iba, may karisma daw ako. Pero sa totoo lang, hindi ko naman talaga ramdam yun. Baka nagkataon lang siguro. Isasalaysay ko ngayon Kuya Will, ang isang bahagi ng aking nakaraan. Pinilit din ako ng mga kaibigan kong magkwento dahil sabi nila, kakaiba raw ang naging takbo ng buhay pag-ibig ko. Isang kwentong kung ituring ng iba ay parang basura. Ngunit sa huli ay natutunan kong ang buhay ay parang tubig, umaagos kung saan ito dapat dalhin. Noong panahon ng COVID, halos malipol ang buong pamilya ko. Ako na lang ang natira sa aming lahat. Isang mag-asawa ang kumupkop sa akin at itinuring akong sariling anak. Sila ay mga saksi ni Jehovah. Nang payagan na ulit ang pagbiyahe, iniwan nila ang kanilang bayan sa Quezon at umuwi sa Pampanga. Isinama nila ako pinag-aral at doon ko kinuha ang kursong education. Nang makapagtapos ako at makapasa sa board exam, doon naman sila pumanaw. Ang mag-asawang naging daan ng pag-asa ko. Pagkatapos noon, mag-isa na lang akong nanatili sa bahay nila. Ngunit kalaunan ay pinaalis din ako ng kanilang mga anak. Mula noon, namuhay na akong mag-isa. Nang makapag-apply ako bilang guro, ang una kong ginawa ay mag-master's degree. Sinamantala ko ang pagkakataon hanggang sa umabot ako sa mataas na antas bilang isang master teacher. Panata ko sa buhay ang respeto at kilala ako bilang isang strikto sa disiplina. Higit pa roon, matibay ang aking paninindigan sa pananampalatayang aking kinabibilangan. Sa aming sekta, ang paniniwala ay simple pero mahigpit. Ang lalaki ay para sa babae lamang. Marami kaming paniniwalang taliwas sa nakasanayan ng lipunan. Hindi kami bumuboto tuwing halalan. At may mga asal ng tao na itinuturing naming hindi naaayon sa turo ng aming pananampalataya. Kung iisipin mo, parang weird talaga sa iba ang mga paniniwala namin. Pero iyon ang aming pinaninindigan. Kuya Will, sa pag-usbong ko sa antas ng pagtuturo, napansin kong tila masyadong mataas ang tingin sa akin ng mga tao sa paligid, lalo na ng mga estudyante. May mga binabae na kinikilig kapag dumaraan ako, at maging ilang babaeng guro ay lantaran ang paghanga dahil daw sa tindig ko at pagiging barako.
Ang tinitirhan kong inuupahang bahay ay medyo malayo sa paaralan. At kung tutuusin, ang masasabi ko lang na asawa ko noon ay ang motor kong NMAX na hinuhulugan dahil siya lang ang lagi kong kasama sa araw-araw. Napagtanto ko rin, Kuya Will, na kapag ang tao ay kulang sa pakikisama at kulang sa malasakit sa kapwa, hanggang doon na lang talaga siya. Noong una, akala ko sapat na ang magturo lang. Pero kalaunan, na-realize kong hindi pala. Hinangad ko rin ang matutong makihalubilo, makisama, at makipagkapwa hanggang sa unti-unti kong natutunang buksan ang sarili sa mundo sa labas ng trabaho. Marami sa mga guro namin ay mga bading at mayroon ding mga bisexual na lihim lang ang pagkatao. Simula nang nakasalamuha ko sila, lalo akong lumawak ang pangunawa at karunungan sa iba't ibang klase ng tao at personalidad. Buwan noon ng bakasyon at panahon na ng enrollment. Lahat kami ay abala sa kani-kaniyang gawain bawat araw. Tuwing break time, sabay-sabay kaming kumakain sa iisang mesa. May biruan, kwentuhan, at tawanan. Sabi ng isa kong co-teacher na babae, "Oy, napapansin nyo ba? Parang dumadami ang mga palaboy dito sa harap ng school natin." Sumagot naman ang isa naming co-teacher na bading, "Sus, mas marami sa bayan, lalo na sa harap ng simbahan." Tahimik lang akong nakikinig. Hindi ako interesado sa ganung usapan. Sanay na kasi ako sa mga ganung eksena. Halos araw-araw, may mga ganung tao akong nadadaanan. Kuya Will, araw-araw akong nagmomotor papasok at pauwi ng school at palagi kong napapansin ang isang payat medyo matangkad na lalaking palaboy. Parang saan-saan ko siya nakikita, minsan sa harap ng school, minsan naman sa may sementeryo o kung saan-saan sa daan. Isang araw, dumaan ako sa mini market para bumili ng mga personal kong gamit. Paglabas ko, may nakita akong lalaking namumulot ng pinagtabasan ng sigarilyo. Napatitig ako sa kanya. Nang mapansin niya akong nakatingin, yumuko lang siya at hindi ako pinansin. Matangkad siya, halos kasing tangkad ko. Maluwag ang pantalon at damit at madungis, parang binalot ng alikabok at dumi ang mukha. Napaisip ako, swerte ko pa rin kahit mag-isa ako. Salamat sa mag-asawang kumupkop sa akin noon. Lumipas ang mga linggo at buwan, lagi ko pa rin siyang nakikita sa iba't ibang lugar. Hanggang sa isang araw, nagkataon na lumapit siya sa akin. Sabi niya, mahinahon ang boses, may bahagyang ngiti. "Dito pala nakatira si Gardo, yung artista. Sir, baka po pwedeng humingi ng barya o pagkain." Ngumiti ako ng bahagya at sagot ko, "Pasensya na, wala akong barya ngayon. Pero bukas, pag nadaanan kita, bibigyan kita ng pagkain." Ngunit muli siyang nagsalita, "Sir, sige na po, kahit pambili lang ng tinapay." Kinuha ko ang wallet ko at binigyan ko siya ng 50 piso. Sabi ko, "Oh, sayo na to. Pambili mo ng pagkain mo." Ngumiti siya at sabi, "Salamat po sir, sana bukas makita kita ulit dito." Ngumiti lang ako pero hindi na ako umimik. Kinabukasan, nang makita niya ulit ako, agad niyang sinabi, "Sir, yung pagkain, asan na?" Hindi ako agad nakasagot sa estilo ng pananalita niya kasi nga napangakuan ko siya na dadalhan ko ng pagkain. Kaya ipinarada ko ang motor sa gilid at dumiretso sa karinderya para bumili ng kung anong meron doon. Habang bumibili ako, nakaupo lang siya sa tabi, tahimik at tila nag-aabang. Pagbalik ko, iniabot ko sa kanya ang pagkain, saka ko agad sumakay sa motor. Bigla siyang nagsalita, medyo malakas ang boses, "Sir, sir, salamat po." Ngumiti ako at sinagot siya, "Oh, sa susunod bibigyan kita ulit ng pagkain, basta maligo ka muna ha." Pagkasabi ko noon, umalis na ako agad. Nang magsimula na ulit ang klase, bumalik sa normal ang takbo ng araw ko. Bihira ko nang makita ang lalaking grasa.
Lumipas ang mga buwan, isang araw, pagpasok ko sa school, nadaanan ko siya sa may gilid ng covered court, nakaupo lang at nakamasid. Huminto ako hindi kalayuan sa kanya at nang mapansin niya ako kumaway siya. Kumaway din ako bilang senyas na lumapit siya sa akin. Paglapit niya, iniabot ko ang baon kong merienda na para sana sa akin. Ang saya at pasasalamat sa mukha niya, sapat na para mapasaya ako. Mula sa isang simpleng tulong at maliit na halaga, natutunan kong ang kabutihan ay hindi kailangang maging enggrande. Minsan, isang ngiti lang ang kapalit at sa ngiting iyon, may buhay kang natuturuan ng pag-asa. Buwan noon ng tag-ulan. Minsan, nakita ko siya sa di kalayuan sa plaza, nakabalot lang ng plastik na mamalimos. Biglang may dumaan na nakamotor sa tabi niya, sabay pinalo siya sa ulo gamit ang kahoy. Natumba siya agad. May mga taong nagsilapitan at tumawag ng tanod, pero wala ni isa ang tumulong sa kanya. Lumapit ako at nakita kong may umaagos na dugo sa ulo niya. Walang nagkusa, kaya naglakas loob akong tumawag ng jeep para isakay siya papunta sa pinakamalapit na pagamutan. Sabi ng driver, "Sir, sino po magbabayad sa akin?" Sagot ko, "Susunod ako sa likod mo. Ako na ang bahala." Pagdating namin sa maliit na ospital, ayaw siyang tanggapin. Kaya agad akong nagsalita, "Ako po ang bahala magbayad. Heto po ang ID ko." Nang makita nila ang ID ko bilang isang guro sa paaralan, sa kanila ako kinausap. "Sir, bago po namin gamutin to, kailangan niyong iwan ang PRC ID ninyo bilang katunayan para kung sakaling hanapin namin kayo, alam namin kung saan kayo makikita." Sabi ng nurse. Pumayag ako, Kuya Will. Pagkatapos ng pirmahan at nang payagan na siyang gamutin, nakiusap ako. Pakilinisan na rin po siya at kung maaari, kalbuhin. Habang nililinis nila siya, pinapanood ko lang. Nang ihiga na siya, nakita kong may malalim na hiwa sa ulo at napuruhan din ng isang kamay niya sa palo. Lumapit ako at tinanong siya, "Anong pangalan mo?" Mahina niyang sagot, "Sir, Eman po." "Sir, huwag niyo po akong iiwan dito. Wala po akong pambayad." Sagot ko, "Hindi kita iiwan dito. Ako ang bahala." "Sir, salamat po." Mahina niyang sabi. Kuya Will, matapos magamot ang ulo ni Eman, kinausap ako ng doktor. Sabi niya, kailangan siyang salinan ng dugo. Sobrang dehydrated na at payat pa. Mas mabuti kung manatili siya rito kahit isang gabi. Agad akong pumayag, Kuya Will. Nilapitan ko si Eman at sinabi ko, "Babalikan kita bukas. May mga aasikasuhin pa ako sa school. Pero kung may oras ako mamaya, pupuntahan kita ulit dito." Yun ang huli kong sabi sa kanya bago ako umalis. Pagdating ko sa bahay, napaisip ako. Siguro, ito na ang paraan para makabayad ako ng utang na loob sa ibang paraan. Sana kayanin ko. "Bahala na," bulong ko, Kuya Will. Pero hindi ako mapakali. Parang may iniwan akong malaking obligasyon sa klinika. At sa hindi ko pa man kilalang taong yun, pakiramdam ko, parang pamilya ko na siyang naghihintay sa akin. Kuya Will, 1:00 ng madaling araw, bumalik ako sa klinika. Pagdating ko roon, nakita ko si Eman at doon ko siya unang nasilayan ng malapitan. Maputla pa rin siya pero kitang-kita ko na matangos ang ilong, maamo ang muka at gwapo talaga. Hindi na rin siya amoy lansangan, kundi amoy alkohol na. Nilapitan ko siya at mahinahon kong tinanong, "Eman, taga saan ka? Bakit mo piniling mamuhay sa lansangan? Ito ba talaga ang gusto mong buhay? Lumayas ka ba? May tinataguan ka ba? Nasaan ang pamilya mo?" Yun ang una kong tanong sa kanya, Kuya Will. Pero habang sumasagot siya, wala akong nakitang lungkot sa mga mata niya. Parang sanay na siya sa ganitong buhay. Maya-maya, nilapitan ako ng nurse. Sabi niya,
Sir, mamaya po pwede na siyang ilabas. Okay na po siya. Napatingin ako kay Eman. Sabi ko, Eman, hindi kita kilala, pero iuuwi kita sa bahay ko para doon ka na magpagaling. Pakiusap, Eman, pwede ba kitang pagkatiwalaan? Tahimik lang siyang tumango. Kuya Will, nang maiuwi ko siya sa bahay, malaki ang binayaran kong halaga sa ospital. Alam ni Eman yun. At nang makapasok na siya sa bahay, doon nagsimula ang panibagong yugto ng kwento namin. Nag-usap kami ni Eman na para bang matagal ko na siyang kilala. Sabi ko, Eman, uulitin ko lang yung tanong ko kanina sa klinika. Sino ka ba talaga? Taga saan ka? At bakit mo ginustong mamuhay sa lansangan? Bago kita tuluyang asikasuhin, gusto kong makilala ka muna para panatag ang loob ko. At nang sumagot siya, napatulala ako sa paliwanag niya, Kuya Will. Sir, taga-Olongapo po ako. Ang totoo kong pangalan ay Emmanuel, 24 na po ako. Lumayas ako sa bahay dahil sa stepfather ko. Akala niya, may nangyayari sa amin ng mama ko. Nahuli niya kasi ako noon na minamasahe ko ang bewang ni mama dahil nilalamig siya. Nakabrief lang ako noon. Si mama naman nakaduster lang. Sa galit niya, binugbog niya ako. Nang awatin siya ni mama, natulak niya ito at nauntog sa pinto. Doon siya namatay. Nang magsumbong siya sa mga pulis bago siya bawian ng buhay, ako raw ang pumatay kay mama. Nahuli ako, pero sinabi ko ang totoo. Ayaw nilang maniwala. Dinala nila ako sa istasyon ng pulis, pero doon ako pumalag at tumakas. Sumakay ako ng bus papuntang Pampanga kasi alam kong nandoon nakatira ang tunay kong ama. Pagdating ko roon, sakto lang ang pera ko. Kaya kung saan-saan ako sumasabit sa jeep hanggang makarating ako rito. Ayaw ko nang lumapit sa pulis baka kasi may record na ang pangalan ko. Kaya palaboy na tao na lang ako, isang taong grasa. Hindi po ako masamang tao, sir. Tignan nyo man ang wallet ko na makikita nyo roon na isa akong matinong tao. Isa po akong spoiled na anak noon. Lahat ng gusto ko nakukuha ko. Pero sir, napakalupit pala ng batas ng tao. At higit sa lahat, napakalupit din ng tao mismo. Kapag palaboy ka, parang bangkay kang iniiwasan. Tahimik lang akong nakikinig noon, Kuya Will. Hindi ko alam kung awa, gulat o sakit ang naramdaman ko sa bawat salitang binitawan ni Eman. Kuya Will, nung narinig ko ang panig niya, parang nabuhayan ako ng loob. Sinabi ko sa kanya, alam mo ba na dati nakita inabutan ng tulong? Sumagot siya ng malinaw at may galang, Opo sir, isa po kayong maestro at ginagalang ko po kayo. Sinabi ko pa sa kanya, kaya itinago kita sa lipunan at kaya kita binubuhay. Pero pwede ba, huwag ka munang lalabas ng bahay. Nagtuturo ako. At baka sakaling may makakilala sa akin at malaman na may nakatira pala sa bahay na inuupahan ko. Sumagot siya agad, Opo, maaasahan niyo ako sir. Eman, sabi ko, kapag maayos na ang lahat, hahanapin natin ang papa mo. Pero pakiusap, huwag ka munang lalabas ng bahay. Simula bukas, gusto kong dito ka lang. Sana lahat ng sinabi mo sa akin ay pawang katotohanan. Kuya Will, dumaan ng 1 linggo. Naninibago ako. Hindi kasi ako sanay na may kasama sa bahay. Pero nung binilhan ko siya ng mga gamit at lahat ng kakailanganin, unti-unti ko siyang nakilala. Yung dati na taong grasa, mabait pala, magalang, at marunong makisama. Marunong din siyang maglinis ng bahay. Minsan, Kuya Will, pag uwi ko ng late at may dala akong pasalubong, hindi maiwasan na may mga nagtatanong sa mga co-teacher ko. Minsan nga, gusto na nilang magtanong patungkol sa akin. Pero nauunahan sila ng hiya dahil alam nilang medyo istrikto ako. Alam ko naman yon. Isang araw, sinabi ko kay Eman na lalabas kami para ipalinis ang ngipin niya. Sabi ko, gabi tayo lalabas para iwas sa mga nakakakita.
Alam naman niya ang sitwasyon ko. Isang araw ng linggo, pinaglaba ko ni Eman. Pagkatapos noon, naupo ako sa lamesa para gumawa ng lesson plan habang ka-video call ang mga co-teacher ko sa group messenger. Masaya ang kwentuhan namin, tawanan, biruan. Biglang may narinig na ubo sa background. May nagsabi, "Sir Lucas, may kasama ka yata dyan? Parang may narinig kaming umubo ah." Napangiti na lang ako at sagot ko, "Guni-gunin nyo lang yon." Sabay tawa kahit alam kong totoo ang narinig nila. Simple lang ang araw na yon. Pagkatapos naming kumain, bigla akong kinausap ni Eman. "Sir, saan po ang pamilya nyo? Bakit mag-isa lang kayo? At sa pogi nyong yan, nasa ng girlfriend nyo?" Ngumiti ako at sinagot ko siya ng mahabang paliwanag. Ikinuwento ko ang tungkol sa pamilya ko, pati na rin ang relihiyon ko. Nang matapos ako, sabi niya, "Sir Lucas, pareho pala tayo ng buhay. Sir Lucas, di kayo po mga saksi. Ibig sabihin, hindi kayo naniniwala sa mga bagay-bagay na gaya ng..." Hindi ko na lang siya sinagot. Nanahimik ako. Minsan, may okasyon. Birthday ng co-teacher ko. Medyo natagalan akong umuwi at nakainom ng kaunti. Wala rin akong dalang pasalubong. Pagdating ko sa bahay, napansin kong seryoso ang mukha ni Eman. Sabi ko, "Oh, bakit hindi ka pa natutulog?" Gabi na. Saglit siyang tumingin sa akin at sabi niya, "Hinihintay kita sir." Sagot ko naman, "Wag mo na akong tawaging Sir Lucas na lang." "Ah, sige po Lucas." Sabi niya, "Tulog na tayo, may pasok pa ako bukas." Dagdag ko pa. Habang nakahiga ako, hindi ako makatulog. Nakatagilid ako. Ang kamay nasa ilalim ng ulo, nakatitig lang sa kisame na yero. Si Eman ay nakahiga na sa sahig. May manipis na foam bilang sapin. Nakatagilid siya, nakaharap sa akin. Napatingin ako sa kanya. Ang amo ng mukha niya parang isang anghel. Tumayo ako para mag-CR at pagbalik ko, napansin kong nag-iba na ang posisyon niya. Tuwid na siyang natutulog. Pero napansin ko rin ang umbok sa harap niya. Matigas. Agad kong tinagilid ang katawan niya para hindi na ako matukso o mapatingin pa. Tapos bumalik ako sa kama. Ibinalik ko ang dalawang kamay ko sa ilalim ng ulo ko. Habang nakahiga, bigla na lang akong naluha. Naitanong ko sa sarili ko, kailan kaya ako magkakaroon ng pamilya? Magti-31 na ako ngayong October. Biglang may boses na nagsalita. "Lucas, okay ka lang ba? May problema ba?" Tanong ni Eman. Sumagot ako, "Okay lang ako Eman." Pero muling nagsalita siya, "Naiiyak ka Lucas. Hindi ako sanay makita kang ganyan. May problema ba sa akin? O sa school mo?" "Kuya Will, naguguluhan ako. Dati, tahimik ang buhay ko. Wala akong iniisip. Pero simula nung may kinupkup ako, parang nagbago ang paniniwala ko sa sarili ko. Bakit ganito ang pakiramdam ko? Bakit parang umiinit ako sa loob? Bawal sa relihiyon ko ang magsarili. Sa totoo lang, hindi ko pa iyon nagagawa kailanman dahil naniniwala ako na kasalanan iyon. Kaya hinahayaan ko na lang lumipas. Pero ngayong gabi, parang gusto kong sumigaw. Parang may mabigat akong kinikimkim. Nung hindi ko na kinaya, napaiyak na lang ako. Biglang bumangon si Eman. Sir, anong nangyari sa inyo?" Tumabi siya sa akin at hinawakan ang braso ko. "Sir naman, hindi ako sanay na nakikita kang umiiyak. Ano bang nangyari?" "Eman," sambit ko. Hindi ko kayang ipaliwanag kung ano to. Bigla niya akong niyakap. "Sir, andito lang ako," sabi niya ng marahan. Hindi ko na napigilan. Niyakap ko siya pabalik at sa di ko alam na dahilan, hinalikan ko siya sa labi. "Eman," sabi ko, habang pinipigil ang sarili. Alam kong kasalanan to, pero sumagot siya ng tahimik. "Sir, hindi pa ako kailanman nagpagamit sa kahit sino. Hindi ko pa rin natitikman ng ganito, lalaki sa lalaki.
Pero kung ito ang paraan para makabayad ako ng utang na loob sa ginawa nyo, sa pagtanggap nyo sa akin, malaya ka sir. Sundin mo ang loob mo. Mataas ang dangal mo sir. At kung nanaisin mong angkinin ang buhay ko, handa ako. Ikaw lang naman ang hinihintay ko sir. Kuya Will, nung hinalikan niya ako sa labi, parang natigilan ako sandali. Ang lambot ng halik at sa bawat segundo, parang lumalambot din yung mga paniniwala kong matagal ko nang pinanghahawakan. Sige na sir, hayaan mo na ako, bulong niya, halos pakiusap. Man, baka mapaibig mo ako, sagot ko, sabay ngiti. Ngumiti siya pabalik. Sir, matagal na. Nakikita ko na yun noon pa, natatakot ka lang dahil akala mo bawal. Pero, may bawal ba sa pagmamahalan? May bawal ba sa totoo mong nararamdaman? Hindi na ako nakasagot. Hinila niya ako palapit at sa ikalawang halik, wala na akong nagawa kundi sabayan yung init ng sandali. Ramdam ko yung tibok ng puso niya, mabilis, parang takot pero sabik. Bawat galaw, bawat hinga, puro kuryente sa loob ng katawan ko. Sir, mahina niyang sabi habang nakasandal sa dibdib ko. Ang tagal kong hinintay ito. Napatawa ako pero halatang kinakabahan din. Man, kung ganito pala yung pakiramdam, baka hindi na ako makawala. Di wag ka nang kumawala, sagot niya sabay kindat. Pagkatapos noon, Kuya Will, tahimik lang kaming nakahiga, magkadikit ang kamay, at magkasabay huminga. Wala na akong iniisip kundi kung gaano siya naging parte ng buhay ko nang hindi ko namamalayan. Mula noon, parang naging natural na lang ang pagiging malapit namin. Mga titig, mga biro, yung mga sandaling simple pero punong-puno ng kilig. Doon ko rin na-realize na minsan, hindi kasalanan ang sumunod sa nararamdaman mo, lalo na kung may respeto at pagmamahal. Sabi nga nila, walang lihim na di nabubunyag. Kaya abangan mo Kuya Will sa susunod kung paano namin hinarap ang lahat, kung paano ko nakilala ang pamilya niya, at kung paano nagbago ang takbo ng buhay ko. At kayo, mga ka-desires, gusto nyo bang marinig ang part 2 ng kwentong ito? Kung oo, comment down below kung gusto nyong ituloy natin ang kwento. Kuya Will, may mga tao talagang dumarating sa buhay natin nang hindi natin inaasahan. Mga taong sa unang tingin ay parang wala lang. Pero sa bandang huli, sila pala ang magtuturo sa atin kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, sakripisyo, at pagtanggap. Minsan nga, napapaisip ako kung bakit sa dinami-dami ng taong pwedeng dumaan sa buhay ko, siya pa, ang taong galing sa kalsada, ang tinuring ng iba na walang pag-asa. Pero siya ang nagbukas ng puso ko sa isang uri ng pagmamahal na matagal kong itinanggi sa sarili ko. Hindi ito kwento ng kasalanan, Kuya Will. Ito ay kwento ng pag-ibig. Isang pag-ibig na totoo, kahit hindi tanggap ng mundo. At ngayong pagkakataong ito, gusto kong ipagpatuloy ang kwento namin. Ang kwento ni Lucas at ni Eman. Kuya Will, ito ang pagpapatuloy ng aking kwento. Isang kwentong totoong pag-ibig na nagpapatunay na ang pag-ibig ay walang pinipiling tao. Naniniwala ako na ang edukasyon ay higit na mahalaga at ang pagsasanay ng kabataan sa mundo ay dapat ituring na susi sa kanilang tagumpay. Ngunit higit pa sa edukasyon, mas mahalaga pa rin ang respeto sa sarili at lalo na sa kapwa-tao. Si Eman, isa sa mga estudyante ko, ay maituturing kong mababa ang loob at marunong tumanaw sa nakaraan. Marami na siyang pinagdaanan sa buhay. Minsan, ang kalsada ang naging tahanan niya at ang lansangan ang nagturo sa kanya kung ano ang tunay na hirap at pagtitiis. Hindi ko akalaing siya pa pala ang magtuturo sa akin ng mga bagay na hindi ko natutunan sa paaralan o sa libro. Sa aking patuloy na pagtuturo, isa sa mga co-teacher ko
Ang napansin ang kilos ko. Isa rin siyang bisexual, may asawa at anak. Minsan, tinanong niya ako, bakit parang lagi kang nagmamadaling umuwi? At bakit parang laging fresh ang aura mo? Gusto ko sanang sumagot, pero naunahan ako ng kaba at pressure, kaya nanahimik na lang ako. Pag-uwi ko sa bahay, iba ang ligaya ko. Malinis ang paligid, may bagong lutong ulam, at maayos ang lahat. Ang pag-aalaga sa akin ay para bang galing sa asawang maalaga. Kahit sa simpleng paraan, alam niyang makisama at marunong magpakumbaba. Minsan, sinamahan ko siya sa Maynila para mamasyal. Binalik niya ang saya ko nang bilhan ko siya ng cellphone, damit at sapatos. Dahan-dahan, nahulog ang loob ko sa kanya. Hindi mo makikita sa kanya ang pagnanasa o pananamantala. Makikita mo ang kababaang loob niya. At dahil doon, lalo akong napamahal. Hindi siya nakikialam sa gamit ko kahit minsan kong iiwan. Hindi niya binubuksan ang desktop ko. Nanonood lang siya ng TV o nakikinig ng musika. Nang magkaroon siya ng bagong cellphone at iset up namin ang mga apps, tuwang-tuwa siya. Bigla siyang nagtanong, Sir Lucas, pwede ba dito sa malaking computer doon ako magbukas bago ko kalikutin ang CP ko? Inassist ko siya at napahanga ako sa husay niya sa computer. Pagkatapos, iniabot niya sa akin ang isang piraso ng papel. Sir Lucas, heto pala ang password ko sa Facebook. Sabi niya, kapag binuksan ko ang FB ko, malalaman nila na naka-open ako. At sa simpleng tono, nagdagdag siya, sige, pasukin na natin ang FB ni Papa. Nang mahanap namin ang pangalan ng Papa ni Eman at nagsimula kaming mag-scroll sa Facebook, napansin ko na halos lahat ng post ay may mga salitang Rest in Peace at puro RIP sa mga komento. Bigla siyang natahimik, tapos mahina niyang nasabi, Sir Lucas, patay na pala ako sa post ni Papa. Napatigil ako. Tumingin siya sa akin at pinakita ang mismong post na nagsasabing, Anak, Eman, kung nasaan ka man ngayon, kung patay ka na, tinatanggap namin. Pero kung buhay ka pa, pakiusap, magparamdam ka. Habang patuloy kaming nag-scroll, napindot ko ang photos. Doon ko nakita ang mga larawan ng malawak na taniman, farm, at mga negosyong tila matagumpay. Napahanga ako. Hindi ko inaasahang ganun pala ang pinanggalingan ni Eman. Pinindot ko rin ang info section ng account at doon nakasulat ang address, contact number at ilang detalye kung paano sila makokontak. Pagkatapos naming silipin ang Facebook ng papa niya, kumain muna kami. May konting biruan at sa kalagitnaan ng tawanan, umakbay siya sa akin. Sir Lucas, sabi niya, ang ginawa mo sa buhay ko, yung pagtulong mo sa akin, kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, ibabalik ko to ng doble. Ngumiti ako at sinagot siya ng pabiro, ang yabang mo talaga, Eman. Sabay haplos ko sa pisngi niya. Ngumiti siya tapos bigla niyang sinabi, Sir Lucas, inibig kita ng kusa. Ako mismo ang naghintay sa'yo dito sa bahay mo. Yung paghanga ko sa'yo, malalim. Ang lakas ng kontrol mo sa sarili. Hindi ka nandiri sa akin, hindi ka nagdalawang isip na tulungan ako, at gumastos ka pa para sa pagpapagamot ko. Tumingin siya sa akin ng may ngiti. At totoo, si Eman ay may kakaibang lambing. Sa bawat yakap at biro, naroon ang init ng pasasalamat at pagmamahal. Minsan nga, sabay tawa pa niyang sinabi, Sir Lucas, nalipasan ka na siguro ng libog, no? Kaya ngayon mo lang ako ine-enjoy. Tawanan lang kami pareho. Pero sa dulo ng usapan, bigla siyang naging seryoso. Sir Lucas, sana wag kang magbago sa akin, ha? Hanggang sa araw na makauwi ako kay Papa. Kuya Will, sinimulan ko na ang pakikipag-ugnayan sa Papa ni Eman. Maingat kong ginawa ang lahat. May pag-unawa, may respeto, at may pag-asang mapawi ang sugat ng nakaraan. Una kong ginawa
ay ang magpadala ng email. Makalipas ang ilang oras may natanggap akong sagot. Maikli lang, pero ramdam ko ang bigat ng damdamin sa likod ng mga salita. Huwag kang magbiro. Kasunod noon, may isa pang mensahe. Please call me ASAP. Kinabahan ako, pero tinawagan ko siya agad. Habang tumutunog ang ringtone, ramdam ko ang kaba at pananabik. Pagsagot niya, agad kaming nagkausap. Mahinahon, pero puno ng emosyon. Ipinakita ko sa kanya ang mga larawan ni Eman noong panahong taong grasa pa siya, noong naaksidente siya at noong unti-unti nang bumabalik ang ayos ng buhay niya. Habang pinapanood ko siyang tumingin sa mga litrato, narinig ko ang paghikbi sa kabilang linya. Umiyak ang papa ni Eman. Ramdam ko ang pangungulila, ang sabik, at ang ginhawang malaman na ligtas pa pala ang anak niyang matagal na niyang inakalay wala na. Si Eman naman, nasa tabi ko lang, tahimik na nagmamasid. Bigla akong narinig mula sa kabilang linya, "Sir, saan po ba kayo nagtuturo? At anong bayan?" Pagkasagot ko, bigla niyang sinabi, "Sir, pwede ko bang makita ang anak ko?" Lumingon ako kay Eman. "Oh, Eman, handa ka na ba?" Tanong ko. Tumango lang siya pero halata sa mga mata niya ang kaba at saya. At nang ipakita ko siya sa messenger video call, tanging nasabi ng papa niya habang nanginginig ang boses ay, "Oo, buhay ang anak ko." Hapon noon, araw ng Sabado. At sa sandaling yon, alam kong may muling nabuo, isang pamilyang matagal nang winasak ng panahon, pero muling pinagtagpo ng pagkakataon. Pagkatapos ng pag-uusap namin sa messenger, lumapit si Eman at mahina niyang sinabi, "Sir, maraming salamat po." Habang kumakain kami ng hapunan, biglang may tumunog na doorbell. Tumayo si Eman para silipin, tapos bumalik siya sa akin at sabing, "Sir, andyan na sila." Tumayo ako mula sa lamesa at lumabas ng bahay. Sa gate, may 2 kotse ang nakaparada. Lumapit ang isang lalaki at nagtanong, "Kayo po ba si Mr. Lucas?" Tumango lang ako. "Andito po kami kasama ang papa ni Eman," sabi niya. Pagkapapasok nila sa bahay, agad bumungad ang emosyon. Ang mga luha at iyakan ay parang musika ng matagal nang hinintay na pagkikita. Mahigpit ang yakap ng ama ni Eman sa akin. Yakap ng labis na pasasalamat at ginhawa. Matapos ang kaunting paliwanagan, sinabi ng ama na isasama na nila si Eman pauwi. Bago sila umalis, humiling ako ng sandali. "Sir, maaari bang mag-usap muna kami ni Eman saglit? Hintayin niyo na lang po sa labas." Nang kami na lang ni Eman ang naiwan, tahimik muna kami pareho. Ramdam ko ang bigat ng sandaling iyon. "Eman," sabi ko, "salamat sa unang lasap. Salamat sa lahat. Alam ko, tinuruan mo akong magmahal at ipinakita mong walang mali sa pag-ibig kahit sa kapwa lalaki. Masakit man na iiwan mo ako, pero hindi ako nagsisisi na nakilala kita. Sa pag-alis mo, alam kong babalik ang katahimikan ko, pero hindi ko na itatago kung sino ako." Napayuko siya at mahigpit akong niyakap. Ramdam ko ang panginginig ng buo kong katawan. "Sige, lumabas ka na," sabi ko. "Humayo ka at magpakasaya sa piling ng papa mo. Iyan ang kabayaran ng lahat ng tulong na ibinigay sa akin ng ibang tao. At ngayon, naibalik ko na sa iba sa pamamagitan mo." Bago siya tuluyang lumabas, nasabi ko pa, "Kung tawagin man ako ng iba na Samaritan, hayaan na nila. Baka nga totoo iyon, dahil nagkataon lang na ikaw ang taong itinuro sa akin ng Diyos para tulungan. Salamat, Eman, at paalam." At sa pag-alis niya, naiwan akong mag-isa, ngunit puno ng pasasalamat, pag-ibig at katahimikan sa puso. "Kuya Will," nang kinuha na sa aking poder ang taong grasa na kinupkop ko, ramdam ko ang sakit
pero tinanggap ko ito ng may buong puso. Sa loob-loob ko, alam kong tinulungan kong maging tunay na tao si Eman sa larangan ng pagbabago. Masakit man, alam kong hanggang doon lang talaga ang dapat. Nang gabing iyon, labis ang lungkot. Tahimik ang bahay, walang nag-aasikaso sa akin, walang kasabay sa hapunan, at walang ngiti na sasalubong sa akin sa tuwing uuwi ako. Pero kinaya ko. Pagsapit ng Lunes, pinilit kong maging matatag. Wala halos nakakaalam sa paaralan na may lalaki akong inuwi noon, isang taong grasa na binigyan ko ng tahanan at bagong pag-asa. Sa awa ng Diyos, matagumpay kong naitago ang lihim na iyon, ang kwento ng isang buhay na nailigtas ko. Lumipas ang mga buwan, unti-unting bumalik sa normal ang buhay ko. Pero totoo, may mga gabing gusto kong mag-message sa kanya. Marami siyang beses na nag-chat at tumawag, pero hindi ko sinasagot. Hindi dahil galit ako, kundi dahil alam kong kailangan na naming magpatuloy sa kanya-kanyang landas. Isang taon ang lumipas, Kuya Will. Isang araw, nakatanggap ako ng sulat mula sa main office ng DepEd sa Pampanga. Nakasulat doon na ililipat daw ako sa kabisera ng Pampanga upang magturo at inaatasan akong mag-report sa lalong madaling panahon. Pagdating ko sa main office, sinabi ko sa kanila, kung sa kabisera po ako magtuturo, masyado pong malayo ang uuwian ko. Ngunit may iniabot sa akin ng staff, isang malaking envelope. Sir, buksan niyo po ito at basahin. Pagbukas ko, laking gulat ko nang makita kong titulo ng bahay at lupa ang laman. At higit pa roon, malapit ito mismo sa paaralang paglilipatan ko. Nagtaka ako kaya nagtanong at sabi ng staff, hanggat may oras pa sir, puntahan niyo ang address at makipag-ugnayan sa nagbigay. Pinuntahan ko ang lugar, isang malaking gusali, at doon, tumambad sa akin ang pamilyar na mukha, ang papa ni Eman. Lumapit siya sa akin at may ngiti sa labi. Mr. Lucas, ito po ang regalo namin sa inyo, bahay at lupa, bilang pasasalamat sa lahat ng ginawa ninyo para sa anak ko. Heto ang susi. Pwede nyo nang lipatan kahit kailan, kumpleto na sa gamit. At kung gusto nyo, maaari nyong ilipat ang mga gamit nyo roon. Napatigil ako at mahina akong nasabi, kumusta na po si Eman, sir? Ngumiti siya at sagot niya, busy siya ngayon sa pag-aaral. Ipinagpatuloy na niya ang naudlot niyang pangarap. At sa sandaling iyon, Kuya Will, hindi ko napigilang mapangiti. Sa isip ko, sapat na iyon, ang makita siyang muli, kahit sa pamamagitan ng kwento. Dahil sa puso ko, alam kong natupad na ang layunin ko. Ang mailigtas siya at muling maibalik sa kanya ang buhay na deserve niya. Kuya Will, nang puntahan ko ang bahay na ibinigay sa akin, halos hindi ako makapaniwala. Bungalow type, maaliwalas, may maliit na garden, at sakto lang para sa isang simpleng guro tulad ko. Pagpasok ko sa loob, napansin kong parang may nakatira na. Maayos ang mga gamit, may mga bagong dekorasyon, at tila may amoy ng bagong luto. Nagulat ako nang biglang may boses na sumigaw mula sa loob. Sir, welcome home. Bahay mo to. Paglingon ko, si Eman. Bago pa ako makapagsalita, tumakbo siya papalapit at niyakap ako ng mahigpit, sabay halik sa labi. Isang halik na puno ng pananabik at emosyon. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o matatawa, pero ang totoo, pareho kong naramdaman. Habang patuloy akong umiiyak, narinig ko siyang nagsabi, akala mo siguro nakalimutan na kita. Kahit mag-asawa pa ako, ikaw pa rin ang una kong minahal. Napatigil ako at tinanong siya, Eman, saan ka ba nakatira ngayon? Saan ka umuuwi? Ngumiti lang siya at sagot niya, dito. Dito ako titira hanggat gusto ko. Bahay mo to, bahay natin to. Niyakap niya ako ulit at sa sandaling iyon, ramdam ko ang init ng katotohanan na ang taong minsan kong tinulungan
Siya ring bumalik para damhin ko ulit ang halaga ko bilang tao. Ngumiti siya at bulong niya, "Sir, ayaw ko ng girlfriend. Gusto ko, ikaw ang makasama ko habang buhay. Gusto ko ikaw dahil malinis kang magmahal at tinanggap mo ako kahit noong wala akong halaga." Kuya Will, hindi ko alam kung matatawag siyang bisexual o simpleng taong marunong magmahal. Pero isang bagay ang sigurado. Ang pag-ibig namin ay totoo. At doon ko napagtanto, ang akala kong palaboy, ang taong grasa na minsan kong kinupkop, siya pala ang magbibigay ng kulay at saysay sa buhay ko. Kaya ngayon, Kuya Will, nagpadala ako ng liham sa iyo. Bilang respeto sa iyong programa at bilang pasasalamat. Dahil kung hindi dahil sa mga kwentong binibigyang buhay mo, baka hindi ko rin nagawang ibahagi ang kwento ng isang pag-ibig na hindi inaasahan. Salamat sa iyo at mabuhay ka, Kuya Will.